Kung iniisip mong kilalanin ang isang lungsod na hindi lang malamig ang klima, kundi mainit rin ang pagmamalasakit sa kultura, maghanda ka na. Dahil sa dulo ng video na ito, siguradong mas mamahalin mo ang Baguio at magmamalaki kang Pilipino ka. Ikauna, ang kakaibang lamig sa Baguio ay hindi lang nagpapasarap ng simoy ng hangin, kundi naging dahilan para musbong ang mga taniman ng sariwang strawberry sa La Trinidad Valley. Ito ang tanging lugar sa Pilipinas kung saan pwedeng maranasan mismo ng mga turista ang pick and pay sa mga plantasyon. Tuwing taglamig, libu-libong pamilya ang umaakyat sa lungsod ng Pines para maramdamang parang nasa ibang bansa ang klima. May mga lokal na nag-aalok ng bagong pitas na strawberry na may kasamang kwento ng matyagang pagtatanim. Sa bawat kagat ng matamis na bunga, ramdam ang pagmamahal ng mga magsasakang igorot sa lupaing minanapan nila sa kanilang ninuno. Pinapatunayan ng Baguio na ang sipag at nakagisnang kultura ay maaaring maging sandigan ng progreso. Ikalawa, taon-taon, pumupuno ang mga bulaklak sa lansangan na makukulay na Panagbenga Festival. Daandang floral floats ang dinadayo ng buong bansa sa galing at kasipagan ng mga taga Baguio sa pagbuo ng obra maestra sa kalsada. Mula sa mga street dancers na may makukulay na tradisyonal na kasuotan hanggang sa nakakaindak na nabaloy at kankanaing music, nabubuhay ang kasaysayan sa bawat hakbang. Buong pamilyang Pilipino ang dumadayo upang makisaya at mapuno ng tuwa ang puso. Hindi lang to selebrasyon ng bulaklak, kundi pagmamalaki ng kulturang Pilipino na pinagayaman at pinapasa sa susunod na henerasyon. Sa Panagbenga, nararamdaman nating lahat na tayo ay iisang lahi. Ikatlo, kilalang-kilala ang Baguio bilang kapital ng ukay-ukay sa Pilipinas. Sa bawat sulok ng bayanihan, street at Harrison Road, makikita ang mga hilera ng tindahan na nagbebenta ng dekalidad na kasuotan mula Japan, Korea, at Europe. Hindi lang ito mura, kundi nakakatawang makahanap ng branded na jacket na parang gawa talaga para sa lamig ng Baguio. Maraming bisita ang hindi nakakauwi nang hindi bitbit ang supot ng ukay treasures. Ang simpleng kalakalan na ito ay nagbukas ng daan para sa mga residente na kumita at umasenso sa sariling paraan. Ito ang tunay na ang kasipagan ng Pinoy ay kayang lumikha ng oportunidad kahit sa simpleng bagay. Ikaapat, sa puso ng lungsod, makikita ang abala at makulay na Session Road. Dito, nagtitipon ng mga lokal at turista para tikman ang pinakasikat na restaurants, cafes, at street food stalls. Ang makasaysayang kalsadang ito ay nagsilbing tagpuan ng mga negosyanteng igorot at mga manlalakbay noon pa mang panahon ng Amerikano. Hanggang ngayon, ito pa rin ang buhay na puso ng Baguio. Sa bawat paglakad dito, maririnig ang halakhakan ng magkakaibigan at mga aroma ng init ng kape na sumasabay sa malamig na hangin. Nakaka-proud isipin na ang Session Road ay simbolo ng pag-usbong ng Pilipinong negosyo. Ikalima, ang kape sa Baguio ay hindi basta mainit na inumin. Ito ay parte ng araw-araw na buhay ng mga residente. Mula sa Cafe by the Ruins hanggang sa maliit na kapehan sa gilid ng Mines View, bawat tasa ay gawa mula sa lokal na beans ng Cordillera. May kakaibang tamis at tapang ang lasa nito na hindi mo malalasahan sa iba. Maraming kabataan ang nagtitipon sa mga kapehan upang magkwentuhan at magplano ng kanilang mga pangarap. Ang lokal na coffee culture na ito
ay nagbibigay ng kabuhayan sa mga magsasakang igorot. Pinapakita nito na ang simpleng kape ay maaaring maging tulay sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Ika-6. Sa Baguio matatagpuan ang prestihiyosong Philippine Military Academy. Taon-taon, libo-libong Pilipino ang sumasaksi sa silent drill at graduation ceremonies ng mga kadete. Makikita mo ang disiplina, determinasyon at pagmamahal sa bayan sa mga magigiting na mag-aaral na sinanay dito. Ang presensya ng akademyang ito ay nagbibigay ng dangal at seguridad sa buong mundo. Kapag nakakakita ng mga turista ang matikas na postura ng mga kadete, napapaisip sila ang susunod na tagapagtanggol ng bayan. Nakakaiyak isipin na sa Baguio hinuhubog ang mga bayani. Ika-7. Ang Burnham Park ay hindi lang simpleng pasyalan, kundi isang lugar na puno ng alaala ng pamilya. Maraming magulang ang unang nagturo sa kanilang anak na magbisikleta sa paligid ng lawa. Sa umaga, makikita ang matatandang nagsasagawa ng tai chi habang nakatingin sa tahimik na tubig. Sa hapon naman, naglalaro ang mga bata at naglilibot ang mga magkasintahan sa bangka. Ito ang lugar kung saan nabubuo ang masasayang alaala na panghabang buhay. Sa Burnham, nararamdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging isang masayang pamilyang Pilipino. Ika-8. Mines View Park ay tanaw ang napakalawak na bundok at mga dating minahan na may kasaysayan. Kapag tumingin ka mula sa view deck, makikita mo ang ganda ng Cordillera na parang isang malawak na obra. Hindi lamang tanawin ang meron dito, dahil may mga tindahan din ng silver jewelry at woven products na gawa ng mga lokal. Maraming turista ang bumibili ng salakot at igorot costume upang magpa-picture sa view deck. Sa bawat pagbili at pagngiti, nagkakaroon ng koneksyon ng turista at lokal na kultura. Sa Mines View, nadarama ang pagmamalaki bilang Pilipino na may kayamanang likas sa kalikasan. Ika-9. Hindi kumpleto ang biyahe sa Baguio kung hindi makikita ang tradisyonal na paghahabi ng mga igorot. Sa Tamawan Village, itinuturo pa rin ng mga matatanda ang paggamit ng backstrap bloom sa mga kabataan. Makikita mo ang makukulay na disenyo na sumasalamin sa kasaysayan at paniniwala ng kani-kanilang tribo. Ang bawat hibla ay may kahulugan at kwento ng nakaraang henerasyon. Ang pagbili ng kanilang produkto ay parang pagdadala ng piraso ng kultura sa sariling tahanan. Tunay na nakaka-proud na ang mga ganitong tradisyon ay buhay pa rin at patuloy na pinapahalagahan. Ika-10. Sikat na sikat ang Good Shepherd Convent dahil sa kanilang napakasarap na ube jam na gawa mula sa pinakamahusay na sangkap. Bawat bote ay niluluto ng mga madre at volunteer na may taimtim na dedikasyon at pagmamahal. Hindi lang ito pagkain, kundi simbolo ng pagtutulungan dahil ang kinikita ay ginagamit para sa pag-aaral ng mga kabataan at pagtulong sa mga komunidad. Habang nakapila ang mga turista, naririnig ang kwento ng pag-asa at malasakit. Sa bawat kutsara ng ube, mararamdaman mo ang init ng kabutihan kahit malamig ang klima. Ito ang patunay na sa Baguio, ang pagkain ay may kasamang puso at layunin.
Salamat sa pagtutok hanggang dulo. Sana ay nadama mong muli ang pagmamalaki bilang Pilipino at maplano mo na rin ang susunod mong pag-akyat sa kangangahanga lungsod ng Baguio.